Narito na ang mga news scoop ngayon. Kargador sa Maynila, sinaksak ng sirang payong ng kanyang katrabaho. Ugat ng away, dura. Walang ulong katawan ng isang lalaki na hukay sa Misamis Oriental. 3 taong gulang na batang babae na biktima ng hit and run sa Quezon. Pamangkin ni Aga Mulak na si Sandro Mulak, umano'y ginahasa ng 2 bading na executives ng GMA7. At Mulak family, nagdeklara ng all-out war sa kinakaharap na kontrobersiya ni Sandro Mulak. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. at narito mga news scoop ngayon. 3 katao nasawi matapos masapol ng nag-overtake na pickup sa Coronadal City. At kargador sa Maynila, sinaksak ng sirang payong ng kanyang katrabaho. Ugat ng away, dura. Pasintabi sa mga kumakain. Narito ang news scoop ni Daryl Justin. Malubha ang kalagayan ng isang kargador sa Maynila matapos siyang saksakin ng sirang payong. Ayon sa otoridad, kapitbahay at katrabaho ng biktima ang nakaalitang lalaki. Nagkasagutan ng biktima at suspect sa akusasyong pagdudura ng biktima sa tsinelas ng salarin. Humantong sa pananaksak ang insidente matapos duraan ng biktima ang akusado. Sa salaysay ng mga saksi, nakakuha ang suspect ng sirang payong sa basurahan at itinarak ito sa biktima. Nakita pa sa CCTV sa lugar ang pagdaan ng biktima habang nakahawak sa kanyang dibdib. Mabilis namang naresolba ang krimen ng mahuli ng mga pulis sa follow-up operation. Nabatid sa investigasyon na may dati ng record ang suspect sa biktima sa reklamong madalas na pagdudura sa harap ng bahay ng biktima. Nahaharap naman ang suspect sa kasong frustrated murder. Samantala, dead on the spot ang 3 babaeng motorista habang 5 iba pa ang naisugod sa mga pagamutan sanhi ng aksidente sa Coronadal General Santos Highway sa Coronadal City. Ayon sa otoridad, nasapol ang sinasakyang motorsiklo ng mga biktima ng isang pickup truck sa isang bahagi ng highway sa purok Ilang-Ilang ng nasabing lungsod. Sa salaysay ng mga saksi sa mga pulis, patungo sa sentro ng Coronadal City ang pickup truck nang mag-overtake sa isang tricycle at nang magawi sa kabilang linya ng highway ay nasapol ang 2 kasalubong na mga motorsiklong sakay ang 3 mga biktima. Mabilis namang naisugod sa ospital ng mga rescuer ang mga biktima na sakay ng pickup truck matapos magtamo ng mga sugat at basa sa katawan sanhi ng aksidente. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng pickup truck at nahaharap sa kaukulang reklamo. Walang ulong katawan ng isang lalaki na hukay sa Misamis Oriental. Narito ang news scoop ni Jen Patrolya. Nahukayan ng mga otoridad ang isang walang ulong katawan ng isang lalaki na sinasabing pinagsasaksak hanggang sa mapatay ng kapatid ng kanyang live-in partner sa Claveria, Misamis Oriental. Nalaman ng mga pulis ang krimen at lokasyon ng labi ng 36 anyos na biktima na 1 linggo nang nawawala matapos kusang sumuko ang 19 anyos na sospek at inamin ang ginawang krimen. Ayon sa salaysay ng salarin sa pulisya, pinatay umano niya ang biktima matapos silang magtalo habang nag-iinuman. Sa pag-iimbestiga sa katawan ng biktima, nagtamo ito ng 5 tadtad at saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Gayunman, itinanggi ng sospek na pinugutan niya ng ulo ang biktima. Nakakulong na ang sospek at nahaharap sa kasong murder. At yan ang aking news scoop. Ako si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 3 taong gulang na batang babae na biktima ng hit and run sa Quezon. Naritong news scoop ni Judith Estrada Larino. Sugatan ang isang 3 taong gulang na batang babae matapos siyang mabundol ng isang motorsiklo sa Infanta, Quezon. Sa kuha ng CCTV na ibinahagi ng Gumian Barangay Council, sa
Napol ang bata na patakbong patawid ng kalsada at nasa pool ng paparating na motor. Sa impact, tumilapon ang paslit at tumausdos ng ilang metro sa simento. Wala namang ginawa ang rider kundi lumingon sa biktima habang papaalis sa lugar. Sa kabila nito, may isang ginang naman ang tumakbo papunta sa bata para i-check ang lagay nito matapos ang insidente. Tila nakonsensya ang rider at nakapag-ugnayan sa barangay sa lugar hinggil sa insidente at nakatakdang mag-usap ang dalawang panig. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mag-live-in partner na sakay ng trike dead on the spot sa Pananambang sa Quezon. Naritong news scoop ni Christine Belen. Bulagta sa kalsada ang mag-live-in partner matapos paulanan ng bala ng mga hindi pa nakikilalang kalalakihan sa Sariaya, Quezon. Ayon sa mga pulis, sakay ng tricycle ang mag-live-in partner na sina alias Michelle at alias Limuel na binabagtas ang kahabaan ng Ecotourism Road nang bigla silang harangin ng mga sospek at pinagbabaril. Nang matiyak na patay na ang mga biktima, mabilis na nagsitakas ang mga sospek. Patuloy namang nangangalap ng impormasyon ang mga pulis sa posibleng pagkakakilanlan ng mga sospek at ang kanilang motibo sa ginawang krimen. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senator Lito Lapid naghatid ng tulong at ayuda para sa mga mangingisda sa Masinloc, Zambales. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Nagsagawa si Senator Lito Lapid ng AIX payout at relief mission para sa mga mangingisda sa Masinloc, Zambales. Si Senator Lapid ang nakaisip na hatiran ng ayuda at family food packs ang higit sa 600 mangingisda at market vendors na nawalan ng kabuhayan dahil sa fishing ban na ipinatupad ng China sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Bukod sa relief goods na mahagi rin ang senador ng tig 3,000 piso kada mangingisda na magagamit nila para sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Batay sa datos ng munisipyo, may higit sa 3,000 mangingisda ang naapektuhan ng fishing ban sa buong Masinloc. Sa pamamagitan ng inisyatiba ni Senator Lapid, 1 milyong pisong halaga ang inilaang ayuda upang matulungan ang mga nasabing mangingisda. At yan ang aking news scoop. Ako si Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pamangkin ni Aga Mulak na si Sandro Mulak umano'y ginahasa ng 2 bading na executives ng GMA7. At Mulak family nagdeklara ng all-out war sa kinakaharap na kontrobersiya ni Sandro Mulak. Alamin sa iSpotted report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ang pinangalanan ng controversial na media influencer na si Sian Gasa na ang bagets na anak ni Nino Mulak at pamangkin ni Aga Mulak na si Sandro Mulak ang siyang laman ng blind item na lumabas sa entertainment site na pep.ph. Sa nasabing blind item, may title itong Newbie Actor, muntik na maging midnight snack na 2 TV execs. Sa kanyang verified Facebook account, tahas ang pinangalanan ni Sian ng mga character sa nasabing blind item ng pep. Sa kanyang simula, sinabi nito na ang Chessmes ay ito palang pamangkin ni Aga Mulak ay inaya sa isang after party noong GMA Gala. Sabi umano ng 2 bading na GMA executives, tara doon sa hotel namin, after party, maraming pupuntang artista. Ngunit pagdating daw ng biktima sa hotel room ng mga ito, ay laking gulat nito dahil 3 lamang silang tao sa loob. Dito na ibinulgar ni Sia na ang mga karakter ay ang anak ni Nino Mulak na si Sandro na talent na sparkle artist ng GMA7, habang ang mga executives umano ay nakilalang sina Jojo Nones at Richard Dodi. Ayon pa sa post ni Sian, hindi makalis agad si Sandro dahil close friend ng mga ito ang presidente ng GMA7 na si Annette Gozon, kaya't bilang respeto kung kaya't nag-stay raw ang young actor sa hotel room na silang 3 lang ng 2 gay executive. Fast forward umano, matapos ang mahabang kwentuhan sa sala ay napilitang uminom si Sandro ng alak at nang malasing na ay dinala raw ito ng 2 gay executive sa kwarto at doon na nangyari ang malagim na krimen. Naglabas naman ang official statement ang GMA Network kaugnay sa nasabing issue. Sa nasabing official statement, nakalagay dito na may mga online articles at post umano na kumakalat ngayon tungkol sa umano'y insidente na involve ang isang artist at ang mga independent contractors ng GMA Network. Wala pa umano sila natatanggap na formal complaint mula sa mga umano'y involved sa issue at kapag may nag-file na ng reklamo, committed umano ang network na magsagawa ng matindi at walang kinikilingang investigasyon. Ina-assure din umano nila ang publiko na seryoso ang network na alamin ang katotohanan
sa likod na nasabing issue. Sa Facebook account naman ng tatay ng biktima na si Nino Mulak, isang cryptic message ang ipinost nito kung saan mababasa dito ang isang pagbabanta na inumpisahan nyo, tatapusin ko. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, tila nagdeklara ng all-out war ang pamilyang Mulak laban sa dalawang gay executives na umano'y nanghalay sa anak ni Nino Mulak na si Sandro Mulak. Ito'y dahil hindi lamang ang mga magulang ni Sandro nagpost ng tungkol sa nangyari, kundi maging ang mga pinsan nito. Sa kanyang Facebook account, nagpost ang pinsan ni Sandro na si Andrew Mulak, kapatid ni Aga at Arlene Mulak. Inirepost ni Andrew ang post ng kanyang pinsan na si Nino at nilagyan niya ito ng caption na Justice will prevail. Maging anak ni Aga at Janice de Belen na si Luigi Mulak ay inirepost ang naturang post ni Nino at nilagyan naman ito ng matapang na caption na subukan nyo kami ng gising. Nabanggit ni Luigi ang salitang gising dahil umano'y nilasing ng dalawang bading si Sandro bago ginawa ng kahalayan ng mga ito. Una rito, nagpost ng cryptic message ang ama ni Sandro sa kanyang Facebook account kung saan nakalagay dito ang mga katagang, inumpisahan nyo, tatapusin ko. Samantala, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Target number of enrollees ng Department of Education para sa school year 2024-2025 nasa 80% na. DWIZ News Feed. Mga economic zone sa bansa hindi exempted sa POGO ban sa Pilipinas ayon kay Senador Joel Villanueva. DWIZ News Feed. Kamara nangakong patuloy na susuporta sa pagpapaunlad ng BAR bilang bahagi ng peace initiatives ng bansa. DWIZ News Feed. Senate President Cheese Escudero ikinatuwa ang tulong militar ng Estados Unidos sa Pilipinas. DWIZ News Feed. Isandaang sako ng bigas para sa Rice for All program mabibili na sa Bureau of Plants and Industry Office sa San Andres, Maynila. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, ex-barangay captain sentensyado dahil sa pamimeke ng driver's license. Paano kumita ng pera sa pagla-live streaming? Ang diskarte mamaya sa Rocket. Gaslighting o ang paulit-ulit na nagsisinungaling sa mga babae. Nakaka-damage nga ba ng brain? Patunayan natin yan sa Let's Prove It! Step-by-step guide kung paano gawing short clips ang mahabang videos gamit ang Artificial Intelligence o AI sa DIY Do-It-Yourself. Mga abusado sa hayop, mananagot sa batas, abangan ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito! OG Diaz kinumpirmang may nangyaring pangahalay ng dalawang gay executive sa young actor. Misis ni Nino Mulak nangakong ibibigay ang hustisya sa kanyang stepson. Mister ng folk singer na si Corita nanawagan ng tulong sa na-stroke na singer. At Heart Evangelista nag-donate ng 1.5 million sa Senate Spouses Foundation. Alamin kung uulan o aaraw ng dire-diretso sa Weather Live. Mga detalye sa pagbabalik yan ng News Scoop. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nasa tamang landas na ang Pilipinas tungo sa pagbuo ng mas mapayapa, matatag at masaganang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa turnover ng Third Intergovernmental Relations Body o IGRB Progress Report sa Malacanang, kumpiyansang sinabi ni Pangulong Marcos na matutugunan ang mga natitira pang hamon sa rehiyon upang matiyak ang patuloy na pag-unlad rito. I'm confident
that we are on the right path to building a more peaceful, stable, and prosperous Bangsamoro region as we find responsive solutions to the remaining issues and concerns that still need to be addressed. Binigyan din ng Pangulo na hindi natitinag ang pangako ng pamahalaan na tulungan at suportahan ng BARM lalo't nalalapit na ang unang Bangsamoro Parliament election na gaganapin sa May 12, 2025. I reaffirm once again the national government's unwavering commitment to helping and assisting the Bangsamoro government in all its endeavors as we continue with this important process not only for Muslim Mindanao, not only for the southern Philippines, but for the entire republic. Kaugnay nito, pinag-utos ni Pangulong Marcos sa Department of Budget and Management ang agarang pagsisipinal sa IGRB Manual of Operations na magsusulong sa otonomiya ng Bangsamoro. Together, let us continue to build a future where peace, progress, and unity prevail. May our collective efforts to bring about positive change for the BARM and our nation be realized sooner rather than later. Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ex-barangay captain sentensyado na dahil sa pamimeke ng driver's license. Narito ang news scoop ni Patrol 45, Raul Esperas. Sentensyado ng 2 taong pagkakakulong ang isang dating barangay captain matapos na lumabas sa korte na pineke nito ang driver's license na kanyang pinalabas na nakuha sa Land Transportation Office. Sangayon kay LTO Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza, ang Municipal Trial Court sa Iloilo ay nagpalabas ng kautusan kung saan kanyang pinagbabayad ng halagang 5,000 piso dahil sa illegal na gawain itong si dating barangay Captain Mary Jane Bama ng kanyang pikiin ang kanyang lisensya. Paliwanag ni LTO Assistant Chief Attorney Bigor Mendoza na sino mang gagawa ng illegal na aktibidad, lalong-lalo na ng mga pamimiki ng public document, ay kailangan managot sa ating batas. Babala naman ng LTO Chief na sana ay huwag ulitin o huwag nang tularan ang nasabing paglabag sa ating batas. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Hinihilalang Shabu, nalambat sa dalampasigan ng Cagayan. Naritong news scoop ni Ronald Domingo. Hinala ang Shabu na mataan sa dalampasigan ng Sanchez Mira, Cagayan ng 2 mag-iisa. Ayon sa ulat, natagpuan ang hinilang Shabu na nakabalot ng plastic at may nakasulat na Chinese characters. Ang 2 mangisda sina Ronnie, 67 years old, at ang kanyang manugang na si Nardo, 39 years old, mismong nakakita ng kahinainalang pakete habang nangiisda sa dalampasigan. Agad nilang isinumite ang pakete sa PNP Sanchez Mira para sa dokumentasyon at investigasyon. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakapagtulungan ng komunidad sa paglaban sa illegal na druga. Patuloy na huminging ng tulong ang Sanchez Mira Police Station sa mga mangisda, opisyalis ng barangay, LGU, Philippine Marines at iba pang mga ahensya para sa pagpapatrolya sa dagat at dalampasigan. Gayon din ang mas mapapaitingin ang intelligence monitoring na siya ang direkta o direktiba ng Provincial Director Police Colonel Julio S. Burospe Jr. Ang nakuhang isang pakete ng inilang Shabu ay isa sa ilalim sa pagsusuri sa Regional Forensic Unit. Gayon din, inaalam pa ng otoridad ang wastong bigat at presyo nito. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat at sintilang may tutong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Motorcycle rider, patay matapos sumalpok sa truck sa Masbate. Naritong news scoop ni Jen Patrolya.
Dead on the spot ang isang 50 anyos na rider matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang truck sa Masbate City. Ayon sa otoridad, nangyari ang aksidente nang biglang kumaliwa ang isang truck para pumarada at magbaba ng mga pananim. Nang biglang sumulpot ang biktima at bumangga sa truck. Sa lakas ng impact, nabasag ang helmet ng biktima at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at namatay sa pinangyarihan. Nangako naman ang may-ari ng truck na sasagutin nito ang lahat ng gastos para sa burol at pagpapalibing sa biktima. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. At yan ang aking news scoop. Ako si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo? Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos. 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag meron kang Bingo Plus app. Simple lang manalo. Kailangan lamang abangan ang 5 letter and number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. Kasama ng inyong pangalan, /edad, /address, /5 combinations of the day at ang last combinations for today sa letrang G, 59 at O, 69. Pwede mo nang i-text ang 5 combinations na nakuha ninyo sa mga programa kanina umaga hanggang hapon dito sa DWIZ at malay mo, ikaw na ang manalo ng instant papremyo sa Bingo Plus numero panalo. Pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. OG Diaz kinumpirmang may nangyari sa pangahalay ng 2 gay executive sa young actor at Mrs. Nino Mulak nangakong ibibigay ang hustisya sa kanyang stepson. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, pinasinungalingan ni OG Diaz ang blind item na lumabas sa entertainment site na pep.ph na newbie actor muntik nang maging midnight snack na 2 TV execs. Ayon kay OG, hindi totoo ang nasabing blind item dahil totoong may nangyari. Sa kanyang post, sinabi nito na, anong muntik na? May nangyari talaga. Believe me. Sinabi pa ni OG na wag nang pagtakpan at dapat ay ipaglaban at makuha ang hustisya para sa inabuso. Sa isa pang post nito, sinabi ng showbiz reporter at YouTuber na para lang siyang nagbabasa ng Xerox sa Abante newspaper noong araw kung ilalarawan umano ang nangyari sa young actor at subukan umanong imagine ng mga makakabasa sa kanyang post. Ang pinakabuod umano na nangyaring kalagiman ay hindi gusto ng biktima ang ginagawa sa kanya. Sinabi pa ni OG na nakikiusap na raw ang biktima na, wag please, hinahanap na po ako ng girlfriend ko, at nilagyan ni OG ng salitang traumatized ang nangyari sa bata. Dahil umano sa nangyari kung kaya't nagkaroon ng depression, panic attack, anxiety, PTSD o post-traumatic stress disorder ang bagets. Samantala, lumalabas naman na ang biktimang young actor ay ang anak ni Nino Mulak na si Sandro Mulak na umano'y hinalay na 2 GMA executives na pinangalanan ng controversial vlogger na si Christian Albert Gaza o Zian Gaza na sina Jojo Nones at Richard Dode. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, matindi ang galit na nararamdaman ng stepmother ni Sandro Mulak laban sa mga taong hindi nito pinangalanan na umano'y bumaboy sa kanyang anak. Sa Facebook account ni Dayan Tupas, naglabas ito ng matinding saloobin sa isang insidente na hindi nito binanggit pero halatang galit na galit ito. Sa kanyang post, mababasa dito in bold letters ang mga salitang, pinalaki at iningatan
nakikita naming mabuti ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga, tapos wawalang hiyain lang ng mga taong kung sino na nilamo ng kademonyohan sa katawan para magawa yung ganong klaseng kababuyan. Kasunod nito, nangako si Diana hindi sila papayag na hindi nila makukuha ang hustisya kahit may mga makapangyarihang tao para na susuporta sa mga suspect. Sinabi nito na hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang hustisya habang buhay na dadalhin ng anak namin yung kababuyan na ginawa nyo sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang poprotekta sa inyo. Idinagdag pa ni Diana pagbabayaran ng mga suspect ang ginawa ng mga ito sa kanyang anak at hindi raw niya hahayaan na may mabiktima pa ang mga ito. Itutuloy daw nila ang laban at mananagot ang dapat managot. Sabay sabi nito nang nakakanginig kayo ng laman at nilagyan nito ng hashtag ang kanyang post na #Justice should prevail. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Kamara, naghain ng isang resolusyon upang pag-aralan ang hindi magandang epekto ng reclamation projects sa mga flood-prone areas sa bansa. DWIZ News Feed. Department of Transportation nilinaw na tanging si PBBM lang ang makapipigil sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. DWIZ News Feed. Pondo ng 4-piece program para sa 2025 sisiguruhing hindi nagagalawin ayon sa Deputy Speaker ng Kamara. DWIZ News Feed. Isinagawang job fair ng Department of Migrant Workers para sa Japan, nag-alok ng nasa 25,000 trabaho sa mga Pinoy. DWIZ News Feed. Pulis na nasawi matapos barilin ng sinitang minor de edad sa Cebu, pinarangalan ng Philippine National Police. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Pilipinas, nagbabalik ang News Scoop sa oras na 42 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon bukas. Sa pinakahuling weather bulletin na inilabas ng Pag-asa, muli pong umiiral ang hanging habagat o southwest monsoon. Kung kanina buong maghapon sinasabi natin na naka-monsoon break tayo, sa pinakahuling forecast ng Pag-asa, umiihip na ulit ang southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto sa western sections ng Visayas at Mindanao, partikular na sa western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, Palawan at Basilan. Samantala, sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, localized thunderstorms naman po ang inaasahan natin sa maghapon. Samantala, naglabas naman ang Pag-asa na thunderstorm advisory kaninang alas 3:05 ng hapon, kung saan sa mga oras na po ito, as we speak, umuulan na po dito sa Pasig City. Kasalukuyan tayo nakakaranas ng bahagyang malakas hanggang moderate to heavy rains o katamtamang hanggang sa malalakas na mga pag-ulan na may mga pagkulog at mga minsanang malalakas na hangin sa Batangas, Metro Manila, Cavite, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Pampanga, gayon na rin sa ilang bahagi ng Rizal, Laguna at Quezon na maaaring makaapekto sa susunod na 2 oras at makaapekto sa mga kalapit na lugar. Samantala, silipin naman natin ang ating 3-day weather forecast sa Metro Manila. Makakaranas tayo ng isolated rain showers and thunderstorms mula Biyernes hanggang Linggo. Ang temperatura natin ay maglalaro sa 24 hanggang 33 degrees Celsius. Samantala, sa Metro Cebu naman, hindi nagkakalayo ang magiging lagay ng panahon. Isolated rains and thunderstorms mula Friday hanggang Sunday. Nasa 26 hanggang 33 degrees Celsius naman ang agwat ng temperatura. Sa Metro Davao naman, inaasahan natin na halos magkakahalintulad lang po ang mararanasan mula Luzon, Visayas at Mindanao mula Friday hanggang Sunday. Nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura.
lulubog ang araw mamayang alas 6:25 ng gabi at asahang sisikat muli ito sa ganap na alas 5:40 ng umaga. Sa oras na 15 minuto bago sumapit ng ikalima ng hapon, yan ang aking weather report, whether you like it or not. Pagkatapos ng News Scoop, abangan ang sulong na bayan ni Miss Loli Acosta. Ako po si Dano Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. PBBM hinikayat ang mga Pinoy na mahalin at pagyamanin ang mga wika sa bansa kasabay ng pagdiriwang ng buwan ng wika. DWIZ News Feed. Inflation rate sa bansa pumalo ng 4 hanggang 4.8% noong Hulyo, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. DWIZ News Feed. Food and Drug Administration nagbabala sa publiko kaugnay sa mga kumakalat na peking paracetamol. DWIZ News Feed. Pagbebenta ng 45 pesos kada kilong bigas sa ilang kadiwa stores, sinimulan na ng Department of Agriculture. DWIZ News Feed. COMELEC nagpaalala sa mga botante na magparehistro na para sa 2025 midterm elections. Isang buwan bago ang deadline nito. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Tatlong lalaki patay sa rambulan sa bar sa Cagayan. Ugat ng gulo na pagtripan ng sospek. Naritong news scoop ni Judith Estrada Larino. Hindi na umabot ng buhay ang tatlong kalalakihan sa ospital matapos magrambulan sa loob ng isang bar sa Lasam, Cagayan. Ayon sa mga otoridad, nagiinuman ng mga sangkot sa magkakaibang lamesa. At sa hindi malamang kadahilanan, bigla umanong hinamo ng suspect na si Oliver Pagaduan nang suntukan ang dalawang biktimang sina Rex Udarbe at Dennis Purificacion. Pagkalabas ng suspect, sumunod ang dalawang biktima at nagkaroon ng suntukan, pero inilabas ng suspect ang kanyang dalang baril at binaril ang dalawang biktima na dahilan ng kanilang pagkamatay. Sinubukan umanong umawat ang kasama ng suspect na si Oliver Pagaduan, ngunit nabaril din ito ng suspect na sanhi rin ng kanyang kamatayan. Nabatid na napagtripan lamang ang mga biktima dahil doon lamang sila nagkita-kita at wala naman ng dating alitan sa pagitan ng suspect. Patuloy naman ang hot pursuit operations ng mga otoridad sa suspect na kaagad tumakas matapos ang pamamaril. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kung naghahanap ka ng mapagkakakitaan, subukang kumita sa pagla-live streaming. Kung paano, alamin ang diskarte sa Racket. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang Racket. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung marunong ka mag-video ng iyong sarili habang naglalaro ng games, subukan ang pagla-livestream. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Racket. Sa panahon ngayon, digital na, kaya posible kang mag-livestream sa iba't ibang social media platforms. Ang kailangan mo lang ay stable na internet connection at microphone para mas clear ang iyong audio at mapapakinggan ka ng mas maayos ng iyong mga viewers. Kailangan may skills ka din sa paglalaro ng iyong chosen games at marunong kang gumamit ng live streaming app. Ang pwede mong kitain dito ay base sa iyong mga views at posible ka pang kuning representative ng national team sa palarong ila-livestream mo. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga 'di ba, hindi napupulot ang pera. Totoo nga bang nakaka-damage ng brain ang panggagaslight? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It.
Alam niyo bang ang gaslighting ay nagmula sa 18th century kung saan tinawag itong gaslighting dahil ang mga lalaki ay paulit-ulit na nagsisinungaling sa mga babae hanggang sa nasisiraan na ng ulo ang mga ito. Pero, totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon sa psychologytoday.com na ang gaslighting ay nakakapagdulot ng psychological devastation sa mga nabibiktima nito o yung pagkawala ng tiwala sa mga taong nasa paligid nila at maging sa sarili nila. Gayun din ipinaliwanag dito na ang mga gaslighter ay posibleng merong personality disorder, narcissistic personality disorder at isang psychopath. Dagdag pa sa medical news today na ang mga biktima ng gaslighting ay posibleng magkaroon ng psychological trauma, isolation, depression at anxiety. Kaya naman ang claim ay totoo dahil ang gaslighting ay isang form ng psychological abuse na nagreresulta ng pag-aalinlangan sa sarili. Narito ang step-by-step guide kung paano gawing short clips ang mahabang videos gamit ang Artificial Intelligence o AI sa DIY Do-It-Yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do-It-Yourself. Balak mo bang maging isang content creator pero wala kang time na mag-edit ng videos? Sa tulong ng Artificial Intelligence, ang isang mahaba mong video ay maaari nang maging clips na pwedeng-pwede mong i-upload sa iba't ibang social media platform. Paano nga ba ito? Una, isearch ang Vizard.ai sa iyong browser at gumawa ka ng account. Ikalawa, pindutin ang Create Project at piliin mo ang video na nais mong ma-edit. Ikatlo, hintayin mong ma-process ito ng AI at pindutin mo lamang ang Get AI Clips button. Sa pamamagitan nito, hindi mo na kailangan mag-edit manually o mag-edit ng ilang oras dahil kusa na ito mag-generate ng text on screen at headlines na swak sa iyong content. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Nako, siguradong iikot ang puwet ng mga taong nangaabuso o nananakit ng mga hayop dahil pwede silang managot sa batas. Alamin ang kaparusahan sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. May kakilala ka bang nangaabuso ng mga hayop? Nako! Bawal ito. Stress reliever nga kung para sa ilan ang mga aso at pusa. Pero madalas, kung ituring ay para talagang kapamilya. Kaso, mayroong mga pagkakataon na hindi makatarungan ang pagtrato sa kanila. Ang maling paraan ng pakikitungo sa mga hayop ay labag sa Republic Act No. 8485 o mas kilala bilang the Animal Welfare Act of 1998. Layunin nito na pangalagaan ng pisikal at psychological na kalagayan ng hayop. Binibigyang diin din dito ang mahigpit na pagbabawal sa pang-aabuso, pagmamalupit at pananamantala sa mga hayop. Ang sino mang lumabag ay mapaparusahan ng pagkakakulong ng hanggang 1 taon o higit pa at pagmumultahin ng hanggang 100,000 pesos. Depende sa bigat ng pagkakasala. Maaari namang makulong ng hanggang 3 taon at magmulta ng hanggang 250,000 pesos kung ang pagkakasala ay ginawa sa alinman sa mga sumusunod: sindikato, negosyante na ginagamit sa iligal na paraan ang mga hayop, at public officer o empleyado. Kaya sa susunod, maging isang responsable na pet owner. Hindi man sila nakakapagsalita, mayroon din naman silang pakiramdam tulad natin. Huwag kalimutang pahalagahan ang mga hayop para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. PLDT nananatiling undefeated sa ginaganap na PVL Rainforest Conference. Narito ang sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Patuloy na namamayagpag ang PLDT high-speed hitters sa ginaganap na PVL Reinforced Conference. Noon lamang Martes, pinagpatuloy ng hitters ang kanilang winning ways kung saan tinalo nila ang Next Leg Chameleons sa isang 3-set sweep, 32-20, 25-18 at 25-17. Nanguna para sa high-speed hitters ang kanilang import na si Elena Samoilenko na gumawa ng 20 points habang si Erica Santos naman ay nagtala ng 19 points.
Ayon kay PLDT coach Ralph Ricafort, nagkaroon sila ng good start at hangad niya na magpatuloy ito lalo na sa susunod na dalawang laro ng kanilang koponan kontra sa Cherry Tigo at Farm Fresh upang mapanatili ang kanilang undefeated record. Mister ng folk singer na si Corita nanawagan ng tulong sa na-stroke na singer. At Heart Evangelista nag-donate ng 1.5 million pesos sa Senate Spouses Foundation. Narito ang eye-spotted report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, nananawagan ng tulong ang mister ng folk singer na si Corita. Sa pamagitan ng YouTube channel na Julius Babaw, sinabi ng kinakasama ng OPM icon noong 80s na si Luisito Chito Santos na na-stroke ang dating singer at bedridden na ito ngayon. Pinuntahan kasi ni Julius si Corita sa tinitirhan nito sa Tagaytay matapos dalhin ito ng kanyang kinakasama nang masunog ang bahay nito noong 2018. Sinabi ni Chito na ayos naman umano si Corita pero hindi na ito nakakapagsalita bagamat matalas pa rin ang pakiramdam. Diabetic umano ang singer at nang minsang naiwanan niya ang dalawang malaking guyabano sa mesa ay kinain ito kung saan noong madaling araw ay para na umano itong latang-lata. Nang isugod niya raw ito sa ospital ay nadiscover nilang maraming beses na raw pala itong inatake ng stroke pero hindi lamang napapansin. Nang iuwi na raw niya ito galing ospital ay nagnormal naman na ang singer pero hindi na ito makapagsalita. Sinabi pa ni Chito na mahigit 30 years silang hindi nagkita ni Corita at nag-cross lamang ulit ang kanilang landas noong nasunugan ito. Sa ngayon daw ay nakakaya pa niya ang gasto sa pang-araw-araw na pangangailangan ni Corita pero aminado si Chito na hindi madali ang kanilang sitwasyon kaya't kung sino man umano ang gustong tumulong ay isend na lang sa GCash ni Luisito na 0966-900-3365. Samantala sa isa pang balitang showbiz, buong-buong idinonate ni Heart Evangelista ang napagbentahan ng kanyang hand-painted na bag sa kanyang grupo ang SSFI o Senate Spouses Foundation Inc. Umabot sa 1.5 million ang napagbentahan ni Heart ng kanyang Hermes bag mula sa kanyang personal collection. Ngunit sa halip na para sa personal na pangangailangan gamitin na napagbentahan, ibinigay ito ng aktres sa kanyang grupo kung saan siya ang presidente. Ayon kay Heart, importante na makapagbigay sa mga charity na ginagawa ng kanilang foundation, ngunit gusto umano niyang linawin na ang mga ginagawa ng SFFI ay isang collective endeavor o trabaho ng buong grupo. Si Heart ay nahalal na presidente ng SSFI noong June. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama for today. Trabaho lang, walang personalan. Pero wala namang nakawan ng pagkain. Bato-bato sa langit ang tamaan, awit. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliw Channel 23. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZ X account. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.